Good, good, good. Good. Lahat is Kunin mo good. si Sam. Someone is praying for you. Someone is praying for you. Amen. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. The crowds around you gathered in the midst of the storm. Is your ship tossed and battered? Are you weary and worn? Don't lose hope, someone's praying for you this very day. And peace be still, is already on the way. Someone is praying for you. Amen. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. When it seems that you pray till your strength is all gone and your tears fall like raindrops all the day long. He cares and He knows just how much you can bear. He'll speak your name to someone in prayer. Someone is praying for you. Someone
Someone is praying for us, brethren. Amen. Alam niyo po kung sino ang nanalangin sa atin? It is God with groaning. Okay, with groaning. Sino po yun? The Holy Spirit. Okay? So, if you study the doctrine of prayer, now, nawala na si Jesus Christ, nasa langit na, sitting in the right hand of the throne of God, ang nanalangin sa ating with, who intercede for us is the Holy Spirit. Amen? Salamat mga kapatid. Kaya pag sinabi, mayroon ba kayong Jesus Christ sa puso ninyo? Yes, mayroon. Ang palatandaan yan, we have the Holy Spirit. Yeah. Ganun yan. Kasi si Jesus Christ nasa langit na. Amen? Kumikilos siya, mga kapatid, in the form of another God called Comforter. Okay? And He is the Holy Spirit. Amen. Salamat sa Panginoon. Yan ang kagandahan ng manalangin sa atin. 2 days before, may nangyari din hindi maganda sa aking pamilya, aking panganay. Talagang nawindang kami. Kasi alam niyo naman, pagka anak ko kasing lalaki, may sakit siya, Brad, na no? May sakit siya mga kapatid na biglang nagkukulaps. Oo. Yung puso ba mahina? Parang ganun ba? Very slow rate kung tawagin ang ano niya. So mayroon ganun. So pag nahirapan siyang huminga, sumasakit ang ano niya, hindi naman daw high blood. Hindi naman daw ano, hindi naman parang ganun ba. Sabi ko, umano kasi yan, lumalabas yan pagka overfatigue ka, ganito ganyan. So ganun. So may 2D echo, may ganun procedure. Medyo madugo din ginastos namin for the past 2 to 3 days. Ngayon, nag-undergo siya ng laboratory kanina sa cystomayasis. Kasi sa Leyte, mga kapatid, lalo na sa Tacloban, puso ang mga cystomayasis dyan. O, yung sakit ba na ano ba, cysto yan. Sa mga palayan daw yan, para sa tubig baga. Salamat sa Panginoon dahil negative. Mahilig din siya kumain sa street foods kasama ng sabi ko, mamamatay ka ng maaga, like, negative naman sa hipad din. So, marami pa siyang mga private kasi ang hospital. Kaya sabi ko, pabira talaga madugo to. So, we're praying for financial provision. Patuloy din natin panalangin kapatid, malapit nang bayarin natin sa bahay, sa church. So, wala si Brother Andy rito. Nandoon to sa pagbakasyon. So, pagtulungan natin kung mayroong kailangan, kung magkulang man, hindi naman kalakihan yung budget natin, income natin, no? For God's provision sa renewal ng ating villa. And secondly, patuloy lang tayong manalangin mga kapatid. Okay? Patuloy din nating panalangin ang mga kapatiran. Patuloy na rin akong panalangin ako kasi nalalapit na rin yung online hearing against the company. Sabi nga balita, nahuhurop ako. Totoo nga ang balita, Brother Eli. Totoo yung balita na na sabi ng dating kumpanya na hurop daw ako. Hurop is stow away or run away. Ganun ba? Sabi talaga naman. Ang ginagawa kasi naman, tinatakot niya yung mga existing employee ngayon para hindi ba ako pamarisan ba? Ganun ang ginagawa nila eh. Ayos ka. Stow away bagong kama Kaba. Sige lang. It will be on April 15. April 17, I'm sorry. Oo. Kasi malaki din yun ang amount na ibibigay nila. Otherwise, iko-contest ko talaga yun. Iko-contest ko yun. Tingnan natin kung anong desisyon ng government dito. I'm praying na it will favor on me. And another, ang Diyos ang mag-ayos niya. Ganun yan. Pinapasa Diyos ko yan. So, Pastor, ibigay na siya yung kumpanya. oo. Ayos, ano? Ano kasi yung amo ko, Brad? Salbahe. Alam mo naman yung mga Syriano. Salbahe, Brad. Napaka-salbahe. Hindi lang salbahe. Napaka-salbahe. So, sabi ko sa Panginoon, pag
maging salbahe pa rin siya pagdating dyan. Ay, panalangin ko sa Panginoon, Lord, into thy hand I commend His Spirit. Grabe na. Ibang klase panalangin yun, no? Lord, into thy hand I commend His Spirit. Book of Ecclesiastes. Ganun lang. Siyempre, hindi papayag ang Panginoon na yurak-yurakan lang ang anak niya. Ganun yun eh. Oo. Do you believe na ang Diyos ay bulag sa sinabi na yan eh? His eyes is upon unto the wicked. Oh, nakita ng Diyos yan. Oh, una, ang nasa His ears is upon the prayers of the righteous. And His eyes is upon to the wicked man. Oh, yan. Mahirap yan. Into thy hand I will commend His Spirit. Yan ang mahirap. So anyway, salamat sa Panginoon. Continue to pray for my family. Ganun lang. Singit nyo na lang. Kasi alam mo naman, pag kumilos ang diablo, talagang he's trying to destroy me, destroy my reputation. Ganun lang yan eh. Destroy the family. Ganun lang yan. Tayo naman ay may Diyos tayo, mga kapatid. Amen ho ba? Salamat sa Panginoon. Let us stand and let us pray. Let us read the Bible muna. Open the Bible in the book of Matthew chapter 27. Kunti lang ito, basahin lang natin ng sabay-sabay. Matthew chapter 27 verses 1 to 2 at tatalon tayo doon sa verse 11 until verse 14. Okay. Matthew chapter 27 verses 1 to 2 and then doon sa 11 to 14. Okay. Let us read. Andiyan na ba kayo mga kapatid? Amen. Let's read. Amen. When the morning was come, all the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put him to death. And when they had bound him, they led him away and delivered him to Pontius Pilate the governor. Verse 11. And Jesus stood before the governor, and the governor asked him, saying, Art thou the king of the Jews? And Jesus said unto him, Thou sayest. And when he was accused of the chief priests and elders, he answered nothing. Then said Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee? And he answered him to never a word, insomuch that the governor marveled greatly. Let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you once again. Thank you for this opportunity, O Lord, that we are gathering together to hear thy words today. We ask forgiveness for all the sins that we have committed against you, and cleanse us, O Father, from all our unrighteousness. We pray thee, O God, through thy Holy Spirit, to help us to understand thy words for today, and that we may be able to apply them in our lives as wisdom. We thank you for the brethren. Keep this place always secure. Give us a victory on our worship today. And all these things we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Amen. Upo na kayo, mga kapatid. Last week, pinag-aralan natin what is the lesson that we may learn from the betrayal of the betrayal of Judas Iscariot. How much is the value of the blood of the Lord Jesus Christ for us, brethren? We know that the blood of the Lord Jesus Christ is very precious. Meaning, you cannot define, you cannot determine how much is that value. Because it is precious. That's why we call it priceless. Hindi mo pwedeng, you cannot equate the blood of the Lord Jesus Christ into anything into this world. You cannot equate the result of that blood of the Lord Jesus Christ in which that blood I shed on the cross of Calvary. Na pwede mong i-equate sa anumang bagay dito sa mundo. Amen mga kapatid? You cannot do it. That's why the blood of the Lord Jesus Christ was very precious, and yet
ang presyo niya is just 30 pieces of silver. It's just 8,800 pesos in our modern time. How much is it? Di ba? Kaya, ang application doon mga kapatid, when you receive that kind of generosity of the love of God to us, it will reflect on how we serve the Lord. Dahil kung pinapahalagan mo talaga yun ang dugo ni Jesucristo, then it will reflect how you serve the Lord. Amen. You will see the faithfulness of this person when serving the Lord. Why? Because he give value, Amen. high value, extreme value. How that the Lord Jesus Christ died for me and you. Di ba? At pagka mayroong isang mananampalataya na pakida-kida lamang ang buhay, abay, karampatan ba yan? Na isukli mo doon? Sa ginawa ni Jesucristo? Hindi Hindi po. Hindi. Hindi karampatan yun. Jesus Christ is not deserve that kind of service. Right. He deserved the faithfulness of your life. Amen. Di ba? Today, I want to preach unto you. When the Lord Jesus Christ in the morning, dinala siya ng mga sundalo, kasama ang mga priests, scribes, elders. Okay? Dinala siya doon sa priest, at ang priest sa panahon na yan was Caiaphas. Dinala siya doon, of course, bilang respeto kay Anas, the former priest. Okay? Siyempre, mga ano yan may mga posisyon kasi. Pagdala na kay Anas, dinala sa council. Sa council, ha? Sa council of elders. Council of Israelites, I'm sorry. Kasi kasama nila priests, scribes, and elders. Dinala siya doon sa council of Israelites. Ang tawag sa council of Israel is Sanhedrin. Okay? Sanhedrin. Wherein later on, Apostle Paul was a member. Si Apostle Paul, naging member niyan kalaunan. During the time of the Lord Jesus Christ, when Jesus Christ was put in trial, Apostle Paul is medyo binata pang dating siguro nito. Pero nakakita na siya. Tahimik lang. Wala pa sa highlight si Apostle Paul. Alright? Ganon. Nag-umpisa siya sa mga later on na sa siguro mga sa life ni Apostle Paul, maybe 50 AD, 45 to 50 AD, mga something like that dates. Now, when Jesus Christ was condemned, kinondemn siya ng mga hindi mananampalataya. Ayaw mananampalataya sa kanya. When he was condemned, alright, he was brought to Pontius Pilate. Okay? To Pontius Pilate. Dito sa book of Matthew, ang sabi diyan, Jesus stands trial before Pilate. Ang sabi diyan, and Jesus stood before the governor, and the governor asked him, saying, "Art thou the king of the Jews?" Bago mangyayari yung mga kapatid, the event that transpired during that time, mababasa natin, kasi sabi dito, and Jesus said unto him, "Thou sayest." Before that, there was a condemnation. Paano siya kinondemn? Inaccused siya, mga kapatid, of a certain crime. Of a certain crime dahil pinagkanulungan siya ni Judas Iscariot. Hindi totoo yung inaakusa sa kanya. Pero may isang bagay na inaakusa sa kanya na siya ay sumagot. Open the Bible in the book of Luke, chapter 23. Luke chapter 23. I'm sorry. Luke chapter
Luke chapter 22, verse 66. Dito, bago yun kasi sumagot siya eh. Okay? Sumagot siya. And as soon as it was day, nung umaga, the elders of the people and the chief priests and the scribes came together and lead him into their council, saying, sunod brad, in verse 67, Art thou the Christ? Oh. Kasi ito yung unang inakusan na kay Jesucristo na siya. Nasabi si Jesus Christ daw, he blasphemed the name of God kasi he is claiming to be equal with God. Okay? Kaya ang sabi niya kay Pontius Pilate, Art thou the Christ? Tell us. He said unto them, If I tell you, you will not believe. Hindi ka naman mangyayari. Hindi ka naman maniwala in verse 68. And if I also ask you, you will not answer me, nor let me go. Hindi mo rin ako pagkakawalan eh. Alam na kasi ni Jesus Christ na talagang mangyayari talaga yung pagdating ng 69. Hereafter, shall the Son of Man set on the right hand of the power of God. He is claiming now here, he is telling that he is the Son of God. Son of God in the entire Bible mentioned 47 times. One time in the Old Testament by book of Daniel saying that there is a Son of God. When King Nebuchadnezzar said, nung yung apat sila doon nung inano sa preaching mo, Brad, na talagang pinaalab talaga nilang apoy, tapos nung nilagay na sila doon, talagang, how is it na may pang-apat na? It was Jesus Christ, the Son of God, mentioned in the Old Testament. And in New Testament, the Son of God itself mentioned 46 times, total 47 times. Kasi mayroong mga bersikulo nagsasabi that the Lord Jesus Christ was the Son of God. Today, I have begotten thee. Thou art my Son, and thou art my Son, and I am His Father. In the book of Psalm. Binanggit na yan. Now, if you have the title of Son of God to the Lord Jesus Christ, it is already claiming that He is God. Kung alam mo ang Christology mo, kung alam mo ang Bibliology mo. Pero yung itong ibang mga grupo, hindi lang alam yun eh. Kaya hindi lang matanggap that the Lord Jesus Christ is God. Ganun yun, Brad. Okay? Ang sagot ni Jesus Christ, Art thou the Son of God? Ano sagot niya? Thou sayest. Thou sayest. Oh. In verse 20, Then say they all, Art thou the Son of God? And he said unto them, Ye say that I am. Anong sabihin? Anong ibig sabihin yan? Pag sinabi ni Jesus Christ, sinabi mo na ako. Ba't ayaw na lang sabihin niya, ako yan. Ako talaga ay Diyos. Worship me. Diba? Pinagmamalaki nila. Pero hindi. Bakit? When Jesus Christ saying, yes, thou say yes. Parang ganun ba? Ang ibig din sabihin, search the scripture. Yeah. Kasi alam mo kung bakit? Research naman. Huwag ka namang umaasa na lamang kung ano ang sagot ko. Tama? I-research mo. Dahil sa John chapter 5 verse 39, search the scripture, for in them ye think, yan, amen. Ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Kaya pag sinabi ni Jesus Christ, thou sayest, sinabi mo na ako yan. Dapat huwag kang maguluhan eh. Katulad ni Pontius Pilate, he was greatly marveled. Nagtaka. Nagulumihanan. Eh bakit ganun reaction mo? Teka lang, ba't di ko sinagot ng tao ito? Ibang sinagot niya. Research mo kung totoo ba yung scripture. Ang sabi ni Jesus Christ, search the scripture, for in them you think you have eternal life. Search the scripture because if you study the scripture, it is just telling you
who is Jesus Christ. Amen. Kaya ang sagot niya daw sa yes. Balik tayo doon, Brad, sa Matthew chapter 27. Pagdating doon sa verse 11, ang Jesus stood before the governor, and the governor asked him, saying, Art thou the king of the Jews? Kanina, son of God. Ngayon, king of the Jews. If you are saying you are king of the Jews, it means you are God. Patunayan ko sa iyo yan. If you are the king of the Jews, pinapatunayan lamang na si Jesus Christ is God. Alright? He is God. Open the Bible in the book of Daniel chapter 2 verse 47. Is Jesus Christ the king of the Jews? Hindi nga eh. He is King of Kings. Hindi lang kay sa Jew. The king answered unto Daniel and said, Of a truth it is that your God is a God of gods. Kasi may gods dito sa mundo eh. He is God of the gods. And a Lord of kings. Kung mayroong mga kings dyan, mayroong ding Lord. Sa British brethren. Doon sa England. Pag sinabing Lord ka, you are king. Pero kung mayroong House of the Lords, iba din ang mga criteria doon. Grabe din. Pag sinabi mong Lords ka, abay. Pero pag Lord talagang sasabihin mo, it attributed to a king. Sa England, yes, my Lord. Mga king lang ang pwedeng tawagin yan. Alright? Lord of kings and a revealer of secrets, seeing thou couldest reveal the secret. In Daniel chapter 7 verse 13 to 14, Daniel chapter 7 verse 13 to 14, I saw in the night vision, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven, and came to the Ancient of Days. Ancient of Days is Jesus Christ. Yes. And they brought him near before him. And in verse 14, mga kapatid, tingnan ninyo. In verse 14, mga kapatid, and there was given him dominion. If you have the dominion in your kingdom, you are king. And a kingdom. That is why the Lord Jesus Christ, in this context, He is the King of Kings, because He has a dominion of the kingdom. His kingdom during 1,000 years of reign. Siya ang ating King. Sa eschatology, nakalimutan nyo na. And the languages should serve Him. His dominion is an everlasting dominion. Dahil pagkatapos ng 1,000 years of reign, sa ating pag-aaral sa eschatology, tapos ang 1,000, lalabas si Satanas. Doon sa, pakawalan siya doon sa bottomless pit. Lalabas siya. Final rebellion. Talo siya. Eternal. Eternal na ang ano natin. Doon ang eternal. Wala nang, there will be no nights and day. Ganon. Bakit? Tapos na eh. Final rebellion ni Satanas. Talo siya. They will be cast into the lake of fire. Amen mo kami? There is kingdom. And that which shall not be destroyed. That kingdom is the kingdom of God. Alright? Kingdom of God on earth, and our King is Jesus Christ. Amen mga kapatid? Verse 27. Talon sa verse 27. We will try to establish today that Jesus Christ is the King. Kasi sinabi, art thou a King of the Jews? Hindi niyo ba alam? Oh. He is not just King of the Jews, but King also of us, our King. And the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under whole heaven shall be given to the people of the saints. The saints, sa ating pag-aaral in the New Testament, when Apostle Paul wrote unto the churches, he planted before, alright, during his missionary journey, the saints is called the one who have faith in the Lord Jesus Christ. And that's who we are. Tayo yan.
of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom. There is a kingdom and there is a dominion. He dominates. And He is the king of that kingdom, the Lord Jesus Christ. Therefore, He is a king. In Isaiah chapter 9, verse 6 to 7. In Isaiah chapter 9, verse 6 to 7. For unto us a child is born, darating ang Messiah. Unto us a son is given, and the government shall be upon His shoulder. If you have the government, then you must be a king. And His name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. And in verse 7, and the increase of His government and peace there shall be no end upon His throne of David. All right? Upon His kingdom, to order and to establish His judgment with justice from henceforth even forever. The throne of David is forever. The throne of David is the throne of God in the book of Revelation. Alright? Kaya kailangan may virgin birth. Huwag madumihan yun. Hindi yung trono ni David dito sa lupa. It is the throne of Jesus Christ doon sa langit. Ganon yan. That's why Jesus Christ is the King of Kings. He is King of the Jew. He is also our King. Revelation chapter 19, verse 13 to 16. Revelation chapter 19, verse 13 to 16. And He was clothed with the viscous deep in blood, and His name is called the Word of God. The Word of God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang salita. Ito ba? Salita ng Diyos ba? Inspired Word of God. And the Word was made flesh, and dwelt among us. And we beheld His glory. And we beheld His glory as if the only Son of as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. All right. And in verse 14, and the armies which were in heaven followed Him upon white horses, clothed in the linen white and clean. Pagbalik po natin, pagbalik ni Jesus Christ, kasama na tayo. Amen. Because there will be an Armageddon. Alright, there will be an Armageddon. Fight between, Armageddon is in, kinuha po yan doon sa Mount of Megiddo. O Harma. Mountain Megiddo is the name of that mountain. Oh. Kaya Armageddon yan eh. Harmagedon. And in verse 16, anong sinabi dyan? And out of His mouth goeth a sharp sword, that with it He should smite the nations, and He shall rule them with a rod of iron, and He treateth a winepress. In verse 16, and He hath on His vesture, on His thigh, dito ba, a name written, King of Kings and Lord of Lords. Tapos sabihin mo, He is not King of the Jews. Kaya nung inakusa sa Kanya, sumagot talaga siya. Art thou the King of the Jews? Sabi na, thou say yes. Pag sinabi ng Diyos na thou say, sinabi mo, ako daw magsabi sa inyo, Pastor, talaga ba may sale doon sa podium, doon sa bata? Sinabi mo yan. Bakit? Ba't kayo mong diretsuhin ako? Ito, sapatos o, nakita mo na. Para bang ganun ba? Kaya dapat i-research mo, puntahan mo kung talagang totoo. Ay, totoo nga naman. Huwag patamad-tamad. Kasi itong mga scribes, Pharisees, alam niyo ba yung scripture, no? Oh. Alam. O paano hindi kayo naniwala kay Jesucristo? Alam niyo ba ang law? Alam niyo ang law? The Torah? Alam niyo? Yes, we know. O bakit tayo mo maniwala kayo, no? For Moses wrote of Him. Yes, amen.
Si Moses pa lang, sumulat na about the coming of Messiah. Sumulat na siya about the Lord Jesus Christ in the book of Deuteronomy. How come na hindi kayo maniwala kay Jesus Christ? Di ba? Tapos ngayon, magtanong kayo, art thou the king of the Jews? Kaya ang sabi ni Jesus Christ, thou sayest, search the scripture. For in them you think ye have eternal life. And they are they, yung mga which testify of me. Mga apostol, mga disipulo, Bible, Scripture, yan ang magpapatunay. Yan ang magpapatunay para sa akin. Tama? And then you will ask, art thou king of the Jews? Oh. Pero mga kapatid, Luke 23, 1-5. How hard is the heart of the Israelites? Grabe. Alam mo ang akusasyon sa kanya? And the whole multitude of them arose and led him into Pilate. And in verse 2, and they began to accuse him, saying, we found this fellow. Nakita namin itong tao ito. Unang akusasyon sa kanya, perverting the nation. Kapatid, if you pervert somebody, alam niyo bang pervert? Alam niyo yung word na pervert? Alam niyo yung word na yan? Pag Biblia, pag nag-usapan natin, you corrupted the Bible. Alright? Pero pag fleshly ang explanation mo, yung pervert, sexual, ano yan? Sensual ba? Parang sexual affair. Ganon. Ganon ang pervert, kahalayan. Kung pag-usapan ang Bible, ganon ang ginawa. Pag i-pervert mo ang Biblia, baguhin mo ba? Yung pinipervert mo, gawin mong NIV, gawin mong RSV, gawin mong ano pang klaseng Biblia yan, mayroong bago ngayon yung sa Catholic na may mga word na si Jesus daw pinagtripan. Taglish na. Oh, taglis. Mayroong ganun. Para daw maintindihan. Kapatid, wala tayong King James na Tagalog, ha? Kaya pag mag-aral kayo ng salita ng Panginoon, English, pilitin ninyo kung paano intindihin. Alam niyo, pag nag-aral kayo ng Bible, tapos gusto niyo maging matalas ang English niyo, magbasa kayo ng Bible na King James, tatalas ang English niyo. Oo. Ganun. Okay man, mag-ano kayo ng Tagalog, pero mag-ingat lang kayo. Mag-ingat lang kayo, kasi inaibing ayan. Oo. Baka madala kayo eh. I encourage this church, brethren, use KJV. Alright? King James Bible. Because it is authorized by the King. Ang unang akusasyon kay Jesus Christ mula sa mga taong yun, perverting the nation. Grabe, bro. Why you pervert somebody? Kinurap mo ba? Alam mo ba yung perversion? Go beyond abnormal. Go beyond normal ba? Kaya naging abnormal eh. Kasi sumubra eh sa normal eh. Kaya na abnormal. Imbis na itong babae ito, ginawa mong harlot. Naging harlot tuloy siya. Imbis normal siyang pagkababae, naging harlot. Parang ganun ba? Prostitution ba? Attached to prostitution. Oh. You pervert the nation? Ganun bang ginawa ni Jesucristo? Hindi siya sumagot. Sumagot ba siya? Di ba hindi? Bakit? Why you will dignify the false accusation? Oh. Brad, hindi madali yung fake news ka, ha? Hindi madali. No? Ano pang pangalawang akusasyon sa kanya? Pangalawang akusasyon para kay Jesus Christ mula sa mga Israelites. Pangalawang accusation
Ang sunod dyan, forbidding to give tribute to Caesar. Pambihira, hindi nagtatax. Grabe. Mayroong isang fellow dito. Hindi nagbibigay ng tax. Para bang sabihin, mayroong pastor dito, hindi nagbibigay ng tithes. Kaya disciplinary action ka, pastor. Doon sa pinanggalingan kong church, pambihila, na disciplinary action ako, brad, for 1 year. Hindi daw ako nagtatides. Sabi ko mali, nung nag-imbestigar na, kaharap kong mga elder, sabi ko mali yung sinabi niyo. Oo. Mali pang syuldo ko nun eh. Oo. Siyempre, friends ako, nag-struggle ako, brad. Nag-struggle ako. Alam mo bakit nag-struggle ako? Bago ako sa Darlimar eh. Bago pa ako sa Darlimar niyon, dili-dili pang syuldo. Tapos, bago ako sa Darlimar, na-stroke yung nanay ko. Oo, ang laki ng ginastos ko doon sa hospital, brad. Oo, ang laki ng ginastos ko. After 2 months, nilabas na namin, kaya kaya na daw, ganito, ganyan. Namatay. Kailangan ko umuwi. Ang laki ng binayad. Ang laki ng gastos ko, brad. Nakautang-utang ako. Oo. Oo. Pagbalik ko, brad, diniretso ako ng pastor. Sabi, hindi ka pala nagtatayt? Sabi ko, sino nagsabi? O di, tagalista. Huwag ka mo na mag-preach. O, wala, baba ako. O. Baba ako. Sabi ko, paano yan, pastor? Yung discovery class, hinawakan ko eh. Hawak mo munang hawakan yan. Ibigay natin siya. O, okay po. Yung Bible study ko doon sa Exit 8, dami yun, pastor. Nasa 20 yun. Ang ini-study ko doon. Isang kumpanya. Awa mo na, ibigay ito sa iba. Sa awa ni Satanas, brad, nalusaw. Hinahanap ako ng mga brad, ba naman itong turo. Oh. Sa Pepsi dyan. Oh. Umabot kami ng 15. Bible study. Kasi marami dyan. Oh. Binibigyan pa nga ako ng pera, brad, pag nag-Bible study doon. Pepsi. Kada sugar. Oh. Oh. Brad, sa awa ni Satanas, nalusaw din. Hindi ko na alam kung ano nangyari. So, disciplinary action ako. I keep silent. Umikot ang panahon. Nagtatanong ng mga kapatiran, ba't kailan ka mag-preach? Darating din ako dyan. Hindi nila alam na disciplinary action na ako. Bakit? Hindi nagtatides. Sige lang. Nung nag-investigar, sabi ko, mali yung sinabi niyo. Hindi ko ma-perfect ang tides. Pero nagtatides ako. May mga panahon na perfect ko eh. Pero dahil sa struggle nangyari sa buhay ko, parang bang ganun ba? Ganun nangyari mo. Ito, I'm talking factual yan ha. Oh. After 1 year, dinanalangin ako sa Panginoon, Lord, sayang naman yung yung talento na binigay mo sa akin. Ito panalangin ko. Manatili lang ba akong ganito? Or shall I go? I'm praying, give me wisdom. Just show it to me. Ganito. Brad, history tells, umalis ako. Nawala ako. Bakit? Dahil yung disciplinary action, Brad, outcome yun na nag-preach ako ng marriage. Oo. Naawa god ako nung nag-preach ako ng marriage kasi maraming tinamaan. Masakit ko mag-preach, Brad, pagdating sa marriage kasi ang gusto ko maituwid ang mag-asawa. Maituwid ng tama ba? So sa madaling sabi, nakaalis man ako at putulin natin diretso, naging pastor pa. Iba pa ang purpose ng Panginoon. Oo. Dahil kung hindi nangyari yun, siguro manatili ako doon. Brad, may nirerito sa akin, Brad.
Oo. Sabi ko na babae, ito factual to. Sa akin, okay si Brother Ares. Gusto rin siguro ng feeling, gusto mo pastor wife ba? Oh. Siya, tanungin mo. Sabi ka, may asawa mo akong lokohin. May asawa ka sa Pinas. Huwag mo akong lokohin. Asawa ka sa Pinas. Annulment ka eh. Oo. Huwag niyo akong ano-anohin dyan, tungkol dyan. Tapos magpe-preach ako ng marriage. Tapos ganyan ako. Di bali na. Oh. Yan ang katotohanan nun, Brad. Kaya hindi nila matatanggap na umalis ako. Hindi nila matatanggap na ganon ang klaseng paghiwalay sa amin. Hindi nila matanggap. Hanggang ngayon, para silang kaluluwang namatay ba, o yung taong namatay ng kaluluwa hindi makapasok-pasok sa impyerno o kay sa langit, nandito paggalak-gala. Kahit hindi tayo maniwala doon. Parang ganun ba? Gala ba? Hindi makamubuon. Hindi makamubuon. Ako, ang tagal ko na nakamubuon. Pag nakita, yakap. Kumusta? Ganun lang. Pero wala akong sama ng loob. Bakit? Mag-move-on kayo, move-on din ako ng akin. Problemado kayo, wala akong alam dyan. Basta ako, magpatuloy ako dito. Marami kong busy ako dito. Yan ang totoo yan. Brad, ang hirap akusahan Mahirap ang akusahan. Inakusahan lang si Jesus Cristo, forbidding to give tribute to Caesar. Grabe. Si Jesus Christ nga nagsabi, render unto Caesar that belongs to Caesar and render unto God that belongs to God. Ganon ang giving in the New Testament. Ibigay mo ang kay Caesar, ibigay din yung para sa Diyos. Amen. Di ba? Amen. Very clear. Tapos akusahan mo siya, forbidding to give tribute to Caesar. Totoo ba yan? Fake news ba yan? Fake news ba yan o hindi? Fake news. Ito naman si Claire Castro, abay, ibang klase naman ng pagka-fake news niya. Ibang klase talaga. Andon, nung inakusahan siya that he himself is Christ a King. Dito sumagot na siya, thou sayest. Bakit? Totoo naman eh. Amen. Pero mayroong mga akusasyon na hindi totoo. May akusasyon na totoo. Tama ho ba? Now, yung Christ as a King, na-establish natin kanina that Jesus Christ is King of Kings, ever. So, He is a King. Ito ang pang-apat na akusasyon. And Luke chapter 23, verse in Luke chapter 23, verse 3, and Pilate asked him, saying, art thou the King of the Jews? And he answered him and said, thou sayest it. Dito na siya sumagot. Pero sa ibang akusasyon, tahimik siya. Tama? Tahimik siya. Pero dito sumagot na siya. Bakit? Totoo na siya ay King of the Jews. Now, itong pang-apat. Ang pang-apat, then saith Pilate to the chief priests and to the people, I find no fault in this man. Bakit? Ang ibang akusasyon kay Jesus Christ in the book of Deuteronomy, pag nag-akusa ka ng tao, dapat may mag-corroborate sa akusasyon mo. May pangalawa bang witness? Diyan papasok ang witness. Sa batas, mga kapatid, pag mayroon kayo nasukasan, totoo ba yung sinabi mo? Ganito nga, no? Show the evidence. Ang evidence, mga kapatid, when the judge appreciate the evidence, based on the evidence, the role of court, ika nga, abay, mag-produce ka ng ebidensya mo. Anong ebidensya? Totoo yan, sinabi niya, ganito, ganyan. Talagang he perverted the nation, ganito, ganyan. At saka he forbid the people not to give tribute to Caesar. Totoo ba yan? Ganito. May witness ka ba? Meron. Sino? Si General Torre.
Kasama niya si Diwata. Nagkaroon ng Diwata. Bira talaga rin. Oo. Oo. Bira. Totoo ba yung sinabi mo? Oh, John Baker Mulia, magsalita ka. Wala akong alam dyan. Wala akong alam dyan. Bira. Salita naman kapatid niya. Your Honor. Ganito ka na. Pambira. Sinungaling. Sinabi niya na 4 daw silang nagplano. Si John Baker Mulia, si Gibo, si Presidente, at saka si... Sino yung isa? Anyo. Tapos sabi nung in-interview ni Karen Davila, 4 sila. Pero nung hiniring na, walang alam. Bira talaga. Brad, ang pang-4. Kaya nga sabi ni Pontius Pilate, I find no fault with this man. Ano bang inakusa niyo? He is God? Doon sa amin sa Roma, alam niyo doon sa amin sa Rome? Alam niyo? Sa amin sa Rome? Ay daming Diyos doon. May Lupercalia, may Saturnalia. Ano Diyos sinabi niyo? Anong Diyos ang sinabi mo? Sa amin, may aso pa nga. Diyos. Ano ba yan? Yan ang iakusan niyo. I find no fault in this man. I find no fault. Kaya hugas siya kamay siya. Bakit? Wala naman talagang kaso worthy of death si Jesus Christ. Wala siyang kaso worthy of death. Wala. Alam niyo yung problema doon? Because of envy. Yes. Tama po. Because of envy. Alam mo si Satanas, lagi talaga yan. Kahit doon pa sa langit, si Satanas nagsisilos talaga yan. Gusto ni Satanas na purihin din siya. Pambihira. Nagsisilos. Parang anak ko lang eh. Sabi ko, may plano kami. Narinig ni Iday. Kasulusa talaga yung anak ng babae. Saan ba yung mana yan? Usap kami ni Mrs. Sabi ko, usap kami ni Christina. Yung boss ko ba? Babae yan, Kristiyano kasi. Sabi ko ni Christina, sabi ko, Chris, sabi ko, boss, doon kasi sa Darlimar, maano kami, yung ako naman ang medyo mas mataas sa kanya pagdating sa administration. Pero dito, talagang siya ang boss ko. Sabi ko, wala ka bang plano magpurso ng kumpanya mong iyo? Kasi mayroon ka namang kumpanya sa Dubai, i-expand na lang natin dito sa Saudi Arabia. Sabi na ayaw, kasi afraid of losing. Anong afraid of losing sinasabi mo? Sabi ko, magaling ang mind mo. Tingnan mo, ikaw nagpapakitaktak mo sa opisina dito operationally, pagdating sa design, ganito, ganyan. Ba? Ako sa admin. Ako sa administration. We can run the company. Asawa mo? Ano? CPA yan. CPA. Master of Finance yan eh. Accountant yan eh. Siya sana. Takbo, kumpanya. Ano kinatakutan mo? Dahil alam mo, pag hindi ka talaga magtayo ng kumpanya, sabi ko sa kanya, wala, aalis ako dito eh. Oo. Maghanap ako ng pagkakitaan eh. Dito eh. Kasi, ang kumpanya natin, hindi ko naman in-underestimate, pero nakita ko parang hindi pang long time to. Ganon. Oo. Naghingalo ba? Sabi ko, pero we will still alive for 3 months more. How about next year? Talaga sabi ko, pambihira, nakapatay na tayo nito. So sabi ko, tayo ka. Ikaw nagpapatakbo. Itong mga ito, wala to eh. Mga ano yan eh. Sabi ko pa nga sa kanya, ang hirap no pagka we are working and our paligid ba, mga idiot. Loko-loko to pastor ha. Mga idiot talaga. Oo, alam, may mga lahi. May mga lahi. Kulomalom. Malom. Pagdating ng panahon, magtatanong-tanong kahit sino yan eh. Bakit? Malom eh. Sabi mo, malom. Gaganon pa yan. Pero pagdating na yung siya namin na mag-isa, batay, kung saan-saan titingin yan eh. Mapimalom pala eh. Sabi ko, Chris, talagang sila makikinabang sa utak natin ha, tapos sila pang magaling.
Sabi na, plano. So, mayroon kang plano. 1 year. Sabi ko, 1 year planning natin. Oo. Ay, 1 year. Planuhin natin ng 1 year. So, sabi ko, ganun ang gagawin namin ni boss. Tapos plano pa, pupunta tayo ng China. No? Kasi alam mo naman ng mga expansion nga punta ng China para yung may contact ba ganun, para ganun ba. Pambihira dito na pumasok yung anak ko. Ano yung punta ng China? Kumuha ng kutsilyo. Sabi niya, alam mo yung sabi ko, ganun daw. Sabi ko, mamira, tapang ng babaeng yan, mukhang yan ang titira sa akin pagdating ng panahon. Parang si Inday Sara yan, parang si Inday Sara yan, matapang. Alam mo si Jesus Christ, no? When He was accused, ito ang pang-apat na akusasyon sa Kanya. Ito ang malupit. And verse 5, and they were the more fierce, saying, itong pang-apat na akusasyon kay Jesus Christ, but saktong-sakto talaga sa pangyayari ngayon. He stirred up the people, teaching throughout all the Jewry, sa lahat ng mga lugar ng Hudyo, beginning from Galilee to this place. Nagmula daw sa Galilee, patungo sa Jerusalem, talagang inuudyok ang puso ng mga Hudyo. Alam mo yung udyok? Stirring up. Ang synonym niyan, inciting to sedition. Ini-incite daw ni Jesus Christ into sedition para mag-rebuild, magiging kabal, magiging cavaliers. Itong mga ito, against the government. He's stirring up the people. Alam niyo mga kapatid, under Republic Act in the Philippine Constitution, akala ninyo, dito nag-aral ng law. Republic Act number 10951, Article 142. Ira. Ito ang definition ng sedition. Section 9, Article 142 of the same acts hereby amended to read as follows. Inciting to sedition, the penalty of prison, correctional in its maximum period of and a fine not exceeding 400,000 pesos, 400,000 pesos, shall be imposed upon any people who, without taking any direct part in the crime of sedition, should incite others to the accomplishment of any of the acts which constitute sedition by means of what? Number 1, speeches, proclamations, writings, emblems, cartoons, banners, or other representations tending to the same end, or upon any person or persons who shall utter seditious words or speeches, write, publish, or circulate scurrilous libels against, scurrilous meaning fake news, against the government or any of the duly constituted authorities thereof, or which tend to disturb or obstruct any lawful officer in the execution, the function of his office, or which tend to instigate others to cabal, yung magkaisa ba, parang kabalyer, and meet together for unlawful purposes, or which suggest or incite rebellious conspiracies or riots, or which lead or tend to stir up the people against these lawful authorities, or to disturb the peace of the community, the safety and other of the government, or who shall knowingly conceal such evil practices. Ginawa ba ni Jesucristo yan sa Jewry? Wala. And yet, one of the accusation kay Jesus Christ is stirring up the nations to rebel against the government, meaning
Jesus Christ daw, He incite the people for sedation. Ginawa ba niya? Hindi. Oh, hindi. False accusation. Parang si Duterte lang. False accusation. Hindi nga nila sinunod yung proseso eh. Ito naman si General Diwata. Brad, General Diwata na talagang tawag ko ha. Abay, tama daw yung ginagawa niya. Tama daw. Hihilahin ko yan. Tama ho ba yung sinabi niyo? Ganito, nagalit tuloy si Jingo Estrada. Mayroon pa bang ganan? Oh, ako nang commander dito. Grabe, siya na raw commander dito. Siya ang masusunod. Oh. Kaya nagkagulo eh. Wala man lang kortesiya sa dating presidente na nagtaas ng sweldo niya. There's no credit inside. No credit inside meaning walang utang na loob. Grabe. Ha? Gratitude. Ingrato ba? Ingrato, kapatid. Ang bihira. Dinala sa The Hague. Tapos, si Sarah, sinabihan na ni Claire Castro na siguro pinsan na ni isang Castro din na rebelde. Sinabihan na dapat alalahanin niya, Vice President siya, umuwi siya, pagsilbihan daw, paglingkuran mo. Talaga tong di mo maintindihan tong mga taong ito eh, mabubuisit ka talaga eh. Ang panalangin natin, nabigyan sila ng right wisdom from God. Okay? Na magiging godly naman, maging patas ba? Kasi alam naman ang hustisya ng mula sa Diyos, patas talaga yan. Dapat yun. The law of the land, the origin of the law of the land is the Bible, Biblia. Law 101 namin. Pagpasok pa lang sa klase sa law na subject namin mga kapatid, nababasa namin the law of the land, the basis of the law of the land, of the origin of the law of the land is the Bible. Oh. And you deny the due process. Di mo maintindihan eh. Magugulumihanan ka eh. Maguguluhan ka pa. Ano ba tama? Ano ba? Talaga naman. Oh. Ang ginawa sa Pilipinas, ginawa rin yan kay Jesus Christ. Wrongly accusation. Wrongly accusation. Pero may isang akusasyon sa kanya. He himself claimed to be the king of the Jews. Christ the King. Oh, dito sumagot siya, thou say yes. Yeah. Agree ko dyan. Bakit? Bakit sa ibang kaso, tahimik si Jesus Christ? It's already prophesied by Prophet Isaiah. In Isaiah chapter 53, verse 7. Tingnan mo, brother. Isaiah chapter 53, verse 7. Anong sinabi? He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Yes. Sa mga wrong accusation. Pero sa tamang accusation, binuka ng bibig niya. He is brought as a lamb to a slaughter, and as a sheep before her shearer is dumb. So he opened not his mouth. Alam kasi ni Jesus Christ, katulad ng tupa. Jesus Christ, by the way, is the Lamb of God. Yes. In the book of John chapter 1, sabi ni John the Baptist, behold, the Lamb of God, which taketh away sins. Tama? Amen. He is the Lamb of God. Bakit? Ang lamb, ang tupa ba? Pagdalhin mo yan doon sa katayan, tahimik yan. Para bang nafe-feel niya na talagang ito talagang buhay ko talaga. Kakatayan talaga ako. Alam ko eh. Siguro sabihin ng paghawak ng shearer, ganito,
halika, talagang hihilahin kita para hindi mo alam si General Diwata ako eh. Hihilahin ko yan. Hihilahin kita doon sa slaughterhouse. Ano gagawin? Kakatayin ka na? Gagawa ko. Parang Duterte naman. Halika na, hihilahin kita, dalahin kita doon sa Hague. Walang magawa. Walang magawa si Duterte. Walang magawa. Ang matanda. So, anong nangyari? Ganon ang mga tupa. Para may feeling sila ba na pag kinakatay sila, kakatay na, alam na this, talaga naman. Tuhugin mo na ako eh. Gaganon na siya. Brad, subukin mong baboy katayin. Brad, abot sa kabilang barangay yan. Doon nga sa amin, alam mo, may doon sa amin, Brad, pagdating ng piyesta ba, ng mga idolatrous people ba. Ganon. Mayroong payabangan doon. Oo, payabangan ba pag nagpiesta ba? Ilang katayin mo baboy? 5. 5, grabe, dami ko mabisita. Sa akin, isa lang eh. Para magkaalaman, ganito mangyari. Pagdating ng katay time, sabi ko, ang gawin mo, pag ganonin mong baboy, iiyak yan. Ganon, paiyakin mo na gusto. Tayo mo, pero huwag mong saksakin. After 5 to 10 minutes, birahin mo siya uli, iiyak yan. Sabihin ng kapitbahay, pangalawang baboy niya. After 10 minutes, wag mo na kayo mga mayayabang itong mga neighbor natin eh. Tayo, abroad tayo, marami tayo eh. Oo, sabi ko, i-erect mo, mayaman tayo. Parang mga, alam mo naman, may authority kami. May authority din kami. Hindi lang kay Ilonggo may authority, ha? Kami din may authority, mangtikal ba? Mangyabang ba? No? So, tayo mo naman ulit. Saksakin mo kung yari. Sabi ng kapitbahay yung mga marites ba? Pangatlo na yun, ha? Oo. Ano ba yun? May katay, may katay, may lechon, may ganito ganan. Oo. Tapos kuhaan ng kambing, Brad. Tugin mo lang ganito ng liit. Iyak yan! Iyak naman. Wala, may kambing pa sila. Alam mo yun, bro. Hindi po pwede yan. Oo. Maghanap pa doon ng baboy. Marami. Pili tayo. Oo, ganito, ganyan. Mayroon mo yan sila. Sila lang marunong mangyabang. Oo. Hindi alam, Brad. Isa lang talagang baboy, Brad. Oo, ganito, ganyan. Yung pang-apat, Brad, talagang saksakin mo na. Ayun, talagang grabe. Abot kabilang barangay iyak, Brad, ng baboy. Yun, pupunta doon ng mga, itong outcome, Brad, sa mga kung anong itinanim mo, siya man ding aanihin mo. Brad, pumunta ang mga kapitbahay, sobrang dami nila. Bakit? 4 yung narinig namin kagabi. Ito ang consequences sa mga, alam mo, pag nagsinungaling ka talaga, madadali ka talaga eh. Oo, in-interview ka ni Karen Davila, sabi mo, 4 kayo. Ngayon, wala ka nang alam. Pumunta ang mga tao, sana yung mga kinakatay mo. Dito, may munggo. Kapatid, mahirap talaga magsinungaling. Sabi ko sa inyo, mahuhuli ka eh. Mahuli ka, kapatid. Ganon kasi ang baboy pag kinatay. Pero yung tupa, tahimik yan, bro. Tahimik yan. Bakit? Bakit kaya tahimik? Bakit tahimik si Jesus Christ? In fulfillment of the prophecy, mayroon pang isa. Malamang dito na tayo magtapos. Brad, buksan mo doon sa sa Romans chapter 8 verse 36. Ito ang dahilan. Alam niyo ba kung bakit hindi bumuka ang bibig ni Jesus Christ na para siyang tupa? Ganito kasi ang feeling niya. Ganito kasi ang pananampalataya niya. As it is written, for thy sake, we are killed all day long. Ganon ang tupa, Brad. Alam na talaga dadalhin siya sa sharing house eh. Ganon ang tupa. Ganon ang mananampalataya. Ganon si Jesus Christ. We are accounted. Alam mo yung accounted na word? Alam na. Kaya kayo, mga kapatid, mga mananampalataya tayo, we are always accounting that our life dito sa lupa, may atake at may atake talaga. The same as Jesus Christ.
nung nandito siya sa mundo, hindi kasi masaya si Satanas, kaya talagang accounted na si Jesus Christ talagang He will die on the cross for us. Sa atin ganun din ang application niya. We always accounted, and by faith, we know na tayo talaga ay subject to the attack of Satan. Amen, mga kapatid? We are accounted, we are like sheep, we are accounted as sheep for the slaughter. Kaya huwag kang magtaka, nung naging mga nanampalataya ka at lumalim ka sa salita ng Panginoon, ay siya man din ang pag-increase, pagdami, paglago ng marami mong pagsubok. Amen, mga kapatid? That was the false accusation of Jesus Christ. Alam na kasi niya eh. Masakit ang talagang mabiktima ka ng fake news. Masakit good sa kalooban. Sabi ko sa asawa ko, hindi mo ako pwede masisisi. Bakit? Masakit sa aking kalooban ang umaasa ka, tapos na fake news ka. Masakit sa akin ang aking pinagdadaanan ngayon. Kasi nagdadaramdam ako. Sabi ni Mrs. tumawa na sila. Bakit daw? Kasi ganito, ganun. Nagdaramdam daw ako sa mga pangyayari sa Pilipinas ba? Sabi ko, nasaktan ako eh. Lalo pag nakita ko yung mga mukha ng mga nag-rider kay Duterte, talagang grabe ang pinagdadaanan ko talaga. Ako pang mag-isa rito. Grabe. Kapatid, today, I hope you learned something. Jesus Christ is the King. No debate about it. He was falsely accused. Sa atin, nangyayari din yan. But what we can do is to pray unto God. To pray unto God. All of these happenings in the world is just a prelude of the greatest thing to happen, which is the rapture. Rapture is the only solution of this chaotic world. Tandaan niyo. Pag bumalik na ang Diyos, Brad, sa iyo na yung bangko ko ha. Yung mga account ko sa bangko. Yan. Last will testament ko yan. Brad, sa iyo na yung sasakyan ko, kahit wala kang sasakyan. Brad, sa iyo na ito, bahala na kayo dyan. Paghati-hatian nyo dyan kasi mag-rapture na yun. Okay? Kasi mayroong mga tao na gusto maiwan. Amen, mga kapatid? I hope you learned something today. Let us stand and let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today's preaching. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. We do believe that Jesus Christ is the King. He is the King, not only of the Jews, but for us also, Father. Yes. Salamat, Panginoon, na siya ang aming hari. Siya ang aming King. The Lords of Lords, the King of Kings. Praise God. Salamat, Panginoon, sa kanyang salamat kay Jesus Christ sa buhay namin. He was falsely accused, but, O Lord, still the purpose of His death is for our salvation. He is like a sheep brought to the slaughterhouse. He is a lamb dumb, hindi umiimik, because it is the fulfillment of the prophecy that He will die for us without any complaint. Sa mga mananampalataya, kami, we are always accounted of God as a sheep brought always, all day long, brought always to the slaughterhouse. But we do believe that there is you, O Lord, who give us strength, who will give us protection, because you, O God, our portion and our strength. We thank you, O God, for the Lord Jesus Christ in our life. We thank you for the salvation. O Father, bless the church, bless each and every one of us. At salamat, Panginoon, sa victory ng aming panambahan today. In all these things, we thank you in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life as atonement for sin.
come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory with things He had done. Amen. Meron akong sabihin sa mga kapatid, kung ikaw mumupo bago tayo manalangin. Si Brother Andy ay magbakasyon. How many weeks, Brad? 21 days. Mga ilang linggo yan? Ilang panambahan natin? Mga tatlong Friday? Okay. 3-4 days. Dapat i-schedule ni Brother Andy, ano eh? Ni Brother Andy ngayong Friday, this coming Friday. Oo. Brother Ryan, tanggalin mo na si Brother Andy at saka si Brother Ili doon sa main sa baba, Brad. Magpe-preach sila, palitan lang sa main preaching in every end of the month. Okay, Brad. Alright. Para konti lang sila doon sa baba. Hindi natin pwedeng tanggalin din doon ang isa sa mabuting preaching. Nandun si Brother Ian. Salamat, Brad. Brad? Next week, dahil si Brother Andy wala, si Brother Ili sa sa March, sa April pala, Brad. Sa April, yung sa end of April. Okay, kasi hindi naman po pwede na ako mag-preach, ma-exhaust din ako eh. So I will just pipili, no? To whom I want to be to preach this coming Friday. Brad, though si Brother Ian sa baba nagpe-preach yan, I will request Brad sa may preaching next week. Preach ka, Brad? Next week. Just for next week kasi wala to eh. Okay, may preaching lang. Actually, para sa mga membro yan, binibigay kong privilege, but I will give privilege to you. Okay? Preaching is a privilege, brother. Okay? Preaching is privilege. Who knows? Talagang may calling kayo. No? Alright? So, ganun lang. We will make this church, maging faithful lang tayo, tapat tayo sa bawat isa. Kapatid, amen? Para magiging mabilis ang ikot doon sa baba din. Dahil mag-preach ka next week as a guest speaker, doon sa baba, tanggalin mo siya pansamantala para ma-accommodate. Pero sa dulo pa naman si Ian, Pastor. Sa dulo pa siya doon sa baba eh. Okay lang. Okay, good. Okay. Amen? At least, okay lang. Okay. Si Ronald niya, Pastor. Next week, sige. Okay? Lahat ng tayo para mag-preach tayo kung makita na may nag-devotion. Preach kayo ha, para pagdating ng Pilipinas, magamit man din kayo sa mga churches ninyo. Okay? Okay mga kapatid? Amen? Purihin ng Diyos. At pag-pray nyo ha, yung malapit ng bayaran natin sa bahay, pag-pray ninyo na kung ano man ang kakulangan, sabihin ko na lang sa inyo. Alright? Kasi ayaw ko naman na manambahan tayo doon sa labas. Doon sa ilalim ng kahoy. Oo. So, alright, tulungan lang natin kung kinakailangan mga kapatid. Hindi kasi tumatama din sa sweldo ko eh. Kung tumatama lang sa sweldo ko, pambihira mga kapatid. Wala, yung sweldo namin, 15, 14, mga ganyan ba. Kung aabot lang sana ng 12, maganda. Walang problema. Okay? So tayo'y tumayo at tawagin din sa silang manalangin. Nasa Brother Ian, Brad. Tayo po yung manalangin. Dakila at kapagmahal namin Diyos, Yes. muli po ay nagpapasalamat po kami sa mga mensahe na aming po narinig sa araw na ito, Panginoon. Kanina sa preaching po ni Kuya Silver, Lord, ay patungkol sa ang portion po, sabi ni David, ay kayo, Panginoon. Lord, wala na nga po kaming hihilingin pa. Hindi ang kayamanang ito sa mundong ito ang magpapaligaya sa aming Panginoon. Kundi kayo lamang, O Diyos, ay sapat na para po kami ay magpatuloy, para po kami ay maging tumayo sa mundong ito, Panginoon. Maraming salamat sa paalala niyo, Panginoon,
Yes. Kay David, na sinabi niya, "The Lord is my portion." Yes. Lord, nawa yung puso ni David ay maging puso rin po namin, Panginoon. Yes. Nawa yung kanyang desire ay maging desire din po namin, Panginoon. After po namin marinig ang mensahe sa tanghaling ito kung paano kayo po ay isang hari Yes. at kayo din, O Diyos, ay namatay para po sa aming mga kasalanan. Yes. Paano hindi po kami magpapasalamat, Panginoon? Paano hindi po kami magtatapat, O God, sa pinakita niyo pong pagmamahal sa amin, sa pinakita niyong pagliligtas po sa amin, sa pagpapakita niyo, Panginoon, ang inyong pong biyaya at habag sa inyong pong mga anak. Maraming salamat po. Kulang ang mga salita, Panginoon. Walang pwedeng ikumpara ang mga salita sa ginawa niyo sa aming buhay, Panginoon. Yes. Hindi niyo lamang kami inibig, Panginoon, kundi kami ay nireconcile niyo rin sa inyong pong Ama. Yes. Lord, maraming salamat po sa iyo. Nawa po sa mga kapatid namin na dumaraan sa mga pagsubok, dumadaan sa mga trials, Panginoon. Lord, wala na pong ibang tatakbuhan. Wala na rin pong ibang pwedeng sumagot. Wala na pong pwedeng gumawa ng solusyon kundi sa inyo lamang, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil sa mga bagay na ito'y natuto po kaming dumipende, natuto kaming umasa, natuto kaming magtiwala, manampalataya sa inyo, Panginoon. Yes. Lord, maraming salamat po sa mga bagay na ito. Pagpapalain niyo po, O Diyos, ang aming hiling, ang buhay po ng mga preachers dito sa iglesia nito. Pagpalain niyo po si Pastor, Panginoon, ang kanyang trabaho, ang kanyang family, Panginoon, ang pag-handle niya sa gawain dito, Panginoon. Yes. Lord, our desire is just to give you glory, Lord, sa aming kakayanan at sa tulong po ng banal na Espiritu at tulong niyo po sa aming Panginoon. Sapagkat di po namin ito magagawa, O Diyos, kung sa sarili naming kakayahan, talino, galing, wala po, Panginoon. Kung hindi niyo po kami gagamitin, wala po itong kabuluhan. Lord, maraming salamat po, mag-isa pagkain, yung pagsasalu-saluhan po namin. Pagpalain niyo po, Panginoon. Salamat po kay Kuya Jason na siyang lagi nagpiprepare ng mga bagay na ito. Lord, bless him. Yes. Bless his company. Bless him also, Lord. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin. Sa ngalan po ng inyong anak, ang Panginoong Jesus. Amen. Amen. Right. Yung palang